Ikinasa naman po ang ikatlong pulong ng Asset Recovery Technical Working Group na pinangungunahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Layo nitong ilatag ang sistema sa pagbawi ng umano'y mga ninakaw na pera sa kabanang bayan. Sa gitna pa rin po yan ng flood control scandal. At live mula sa Taguig, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano nga bang latest dyan? Ukol pa rin dito sa mga ipinababawi na asset nitong mga taong may kinalaman sa flood control scandal. Siya, 10 ahensya ng pamahalaan na ang dumalo sa pagpupulong ng Asset Recovery Technical Working Group ngayong araw. Layunin nga nitong mapabilis ang pagsasauli ng mga umano'y ninakaw na pondo ng bayan ng mga dawit sa mga anomalya ng flood control scandal sa ating bansa. Naunang dumating ang mga kawani ng Philippine National Police na sunod-sunod ibinaba ang mga kahon-kahong dokumento kaugnay sa flood control scandal. Ilan dito ay naglalaman ng ilang mga datos at impormasyon tungkol sa hinihinalang substandard at ghost projects sa Bawang River Basin Package 2 sa Naguilian, La Union. Nandyan din ang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas na si General Romeo Browner Jr. at ang mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council, Department of Justice, Department of Public Works and Highways, Civil Aviation Authority of the Philippines at Land Transportation Office. Giit ni ICI Commissioner Rogelio Singson, malakas pa rin ang sigaw ng taong bayan na panagutin ang mga sangkot sa malawakang korupsyon at ang pagbabalik ng mga nakaw na pondo. Ipinakita raw yan ng iba't ibang kilos protesta, hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati sa ibang mga probinsya. Kaya hinimok niya ang tuloy-tuloy na kooperasyon ng mga miyembro ng Technical Working Group para mailatag ang plano para mapabilis na mabawi ang mga ito. Samantala, kinumpirma naman ng Bureau of Customs na magpapatuloy ang public bidding ng 4 pang luxury cars na mga diskaya sa Biyernes. Siniguro rin nilang mapupunta agad sa National Treasury ang kikitain sa mga mamamahaling sasakyan. Siya aabot na nga sa 11.7 billion pesos ang halaga ng mga napa-freeze ng assets para doon sa mga dawit sa anomalya na ito. Sakop niyan yung 3,500 na mga bank accounts, daan-daan ng mga sasakyan, real properties at e-wallet accounts. Siya. Maraming salamat. Yan nga po ang latest galing kay Mobile Journal Arles de los Santos. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.